sa banal, sakdal, at makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo sa Huwebes po ng gabing ito. Awitin po natin ang bilang 70 sa atin pong mga himnaryo. Tayong lahat na bubuhay sa mundo ng kapighatian, kung sa atin ay walang akay, kakamti ka, biguan, kapatid, o di ka lagi, isa si Jesus laging kasama, kabalisan ilaga, tinatanging siya ang pag-asa. Sayang mga nakikita, huwag na huwag kang mababalisa, pagkat ang Diyos ay laging kasama. Alay sa tuwina, kapatid ko, di ka nag-iisa. Si Jesus laging kasama, kabalik sa ilaga, tinatanging siya ang pag-asa. Kapatid, huwag kang matakot, lagi mo sanang itaguyod ang katungkulan, kaloob ng Diyos. Huwag kang manghimahagod, kapatid ko, di ka nag-iisa. Si Jesus laging kasama, kabalik sa ilaga, tinatanging siya ang pag-asa. Atin pong patuloy na papurihan, sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 33 ang susunod po nating aawitin. Kung ang buhay mo ay nasa bagabag, huwag kang malupay-pay lagi sa pag-awag kay Kristo. Jesus mo isakda
Hawiin mo sa landas na lalakaran, ang taglay mong ligalig sa iyong buhay. Si Kristo Jesus ang iyong kaligtasan, at sa buhay mo'y siya ang aalalay. Huwag manlupaypay ang iyong puso, sapagkat nasa kaniya ang pangako. Huwag manlupaypay ang iyong puso, ang hirap mo'y babawiin. Huwag manlupaypay. Buhay mo man ay nalulugmok sa sala. Huwag kang malulungkot, huwag kang mabalisa. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y umasa. Siyang sa ako'y magliligtas sa dusa. Huwag manlupaypay ang iyong puso, sapagkat nasa kaniya ang pangako. Huwag manlupaypay ang iyong puso, ang hirap mo'y babawiin. Huwag manlupaypay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 31 po sa ating mga himnaryo. Iglesyang ililigtas sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos. Ang umiibig sa Diyos, sumunod, lahat ay nililimot, papasa ng krus. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay magabag, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Ang
sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa taytaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo.
Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig sa banal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, na wala pong iba kung hindi ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang nag-iisang pangalan ng Iglesia na napasulat po sa banal na kasulatan, ang iisang Iglesia na ipinakikilala ng Biblia, tanging binayaran niya ng kanyang banal at malinis na dugo. Doon po sa bundok ng Kalbaryo, alang-alang po sa kaligtasan ng lahat ng mananampalataya at magpapabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa makatwid po baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang ipinakikilala ng banal na kasulatan na isang bago at buhay na daan. Basahin po ninyo sa Hebreo 10:20. Ito po ang bago at buhay na daan. At dito po, ang ating pastor at obispo, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, at siya po ang umuugit sa atin hanggang sa mga huling araw na ito. Dumatal po tayong muli sa panibagong Huwebes po ng gabi, Disyembre 12, 2013, bagaman malalayo tayo sa pangangatawan, hindi po natin gagawing dahilan ang pagkakalayo natin sa katawan. Kamukha nga po niyan, kami narito sa Amerika. Paano kami makikipagkatipon sa mga kapatid sa Pilipinas? Naririto tayo. Datapwat hindi yun dahilan para mapatigil tayo sa pagkakatipon. Pinakamahalaga nga po ang pakikipagtipon sa Espiritu. Sa makatwid baga, magkaisa tayo. Ano ba Espiritu? Sa 63 ng San Juan. Sa laman, wala tayong pakikinabangin. Ang wika ng Panginoon, yung pagkakatipon sa katawang materya, tunay utos ng Diyos yun. Pero, ang wika ng Panginoon, sa laman, wala kayong pakikinabangin. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, at ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya nga, sa salita ng Panginoon, magkakatipon tayo ngayong gabi. Tayo po ay muling magkaisa sa pakikinig sa mga banal na aral ng Diyos, at ito ang pagsamba. Hindi po nagtatamo ng kasiyahan ang Diyos sa mga handog na susunugin at mga abuloy na palakihan o wika nga kapaimbabawan. Ang higit na makapagpapaligaya sa Diyos, ang ating pakikinig at ang ating pagsunod sa kanyang mga utos. Ihanda na po natin ang ating mga puso. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kahit na tayo iisa, dalawa, tatlo, huwag ninyong ikakahiya ang pangalang Kristo Hesus. Ikakahiya tayo ng Ama sa langit sa kanyang ikalawang pagparito kapag tayo ikinahihiya natin ang pangalang Diyos, Kristo Hesus. Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos na si Kristo Hesus, tayo po tulad ng ating kinagagawian, uusal muna ng bunga ng ating mga labi na pumupurit sumasamba sa kanyang banal at malinis na pangalan. Hihingi po tayo ng mga kapatawaran at hihingi tayo ng gabay at ng patnubay
na ating matanggap ang kanyang mga banal na aral at ito po ang ating isakabuhayan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw, Ama, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong pagbibiyaya, ngunit ikaw ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, sa napakamalinis, napakasakdal, at makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, masisilip mo po kaming muli sa silong ng aming mga dampang tahanan, itinitiklop namin ang aming mga tuhod, at wala pong sawa, patuloy naming ipinaiilang lang sa iyong banal na kaharian, ang amin pong mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat po sa iyo sa napakamapayapa na mga araw, magdamag, na pinalipas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin, na nilipos mo po kami ng kapayapaan ng buhay, kagaling at kalakasan. Higit po sa lahat, maraming salamat. Lalo mo pong nililiwanag sa amin, pinatitibay sa amin at pinatitingkad ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, nalalaman mo po kung sino-sino kami, at nalalaman namin kami mga mahihinang mga tao na wala pong anumang kaya upang mapanatili namin sa katwiran at kabanalan ang aming mga sarili. Kami po'y humaharap sa iyo sa Huwebes po ng gabing ito. Kung kami po'y nagkukulang pa rin at hindi nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian, Panginoon, alang-alang po sa aming pananambahan, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan, higit na nga po ng pagiging nasa mga kabataan pa ng aming mga mahal sa buhay at ng aming mga kaibigan at kapatiran. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Sa Huwebes ng ito, Panginoon, dinggin mo nawa ang aming mga panalangin. Nanaway dalawin mo po kaming muli. Hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. At ang maraming sa amin nakikinig na hanggang ngayon hindi pa rin nakakaunawa at tumatanggap sa iyong banal na harapan at sa iyong banal na pangalan. Isinasamo namin, Panginoon, magparanas ka po sa kanilang lahat. Tulungan mo pong dumating sa kanilang puso ang iyong banal na tawag. Tubuan sila ng iyong mga salita at magkaroon ng mga banal na pagkatakot sa iyo. At ingatan mo rin po sanang sila po ay baguhin mo, Panginoon, at makasama namin sa iyong banal na kawan. Sa mga huling araw na ito'y maparagdag sila sa maraming mga labi, na patuloy na pupurit sasamba sa iyo hanggang sa matamo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Pagkalooban mo rin nawa ang bawat isa sa amin ng mga katalinuhan at karunungan, kung papaano namin masasawata ang lahat ng kalikuan at ang mga kasalanan. At ang marami po sa amin
Nakatulad na po ng iyong hamak na lingkod, gayon din po ng aking mahal na kabiyak na si kapatid na Rosita, na patuloy nang tumatanda, nanghihina at mayroon pang iba't ibang karamdaman, na nalalaman naming nalalapit na rin kami sa araw ng aming mga kamatayan. Mahabag ka sana sa amin, Panginoon. Alalahanin mo sana ang tawag na itinawag mo po sa aming dalawang mag-asawa, na sana'y dagdagan mo pa kami ng kagalingan at kalakasan. Patuloy mo pa rin kaming magamit sa pagsisiwalat at paglalahad ng iyong ebanghelyo sa ibabaw po nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Huwag mo rin sanang pababayaan ang lahat ng aming mga kasama sa paglilingkod sa iyo, katulad po ni kapatid na Prospero Gonzales, gayon din po ni kapatid na Glenda. Unang-una na nga po ang pinakamatanda sa amin si kapatid na Concepcion Tenedero, at hindi mo rin po pababayaan si Florodator. Mahahabag ka rin po kay kapatid na Robert at Mercedita Heney, kay Olivia Raimundo, kay kapatid na Mirna Gonzales, kay Rogelio Gonzales, Avelino Gonzales Jr., at Expectacion Valencia. Dumadalangin kaming pagpapalain mo po ang mga kasama naming ito, na patuloy na ring iginugupo ng mga patuloy na pagtanda at sari-saring karamdaman. Babanalin mo po kami, Panginoon, at iingatan. Daragdagan pa kami ng maraming mga araw at mga taon, at isinasamo rin namin sa iyong patuloy mo rin sanang pagpapalain ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, at mga mahal namin sa buhay, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, ni JR at John Macho, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay, ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner Gonzales, ni David, ni Daniel Valencia, ni Shannon at ni Ana Lira, ni Bayan Guanzon, ni Jacob Gonzales, ni Lolita Bongay, ni Susan Samonte, ni Lenlen Buenape, ni Jingjing Ilagan, ni Fe at ni Adora Aquino, si Pido at Victoria Malangkes doon po sa Samar, ni Rosemary Lucerna Gonzales at ni Flor Bautista Gonzales. Sila pong nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Isinasamot ipinapanalangin namin, huwag mo po sanang ilalayo sa iyong makapangyarihang paningin. Gayon din ang mga pangalan ng mga minamahal sa buhay, ng aming mga kaibigan at mga kapatiran sa iglesia. Mahabag ka po sa kanilang lahat, Panginoon, na bagaman hindi na nasambitla ng iyong lingkod ang kani-kanilang mga pangalan, ituturing mo rin pong kasama sa iyong banal na kulungan. Sila pong lahat ilalayo sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya at sa lahat po ng nangakaumang nakapanganiban. Idinadalangin din namin sa iyo, Ama naming Jesus, ang bawat loob at labas ng aming tahanan, maging ang aming mga sasakyan, mumunting ari-arian, sampu ng aming mga halamanan at mga hayupan. Tulungan mo po sanang mapalayo rin naman sa sunog, sa lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at sa daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa maraming mga masasamang mga taong naglipana sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, ingatan mo po ang bibig, ang dila ng iyong anak. Nakakasangkapanin mo po upang magpahayag ng iyong kagilagilalas na katotohanan. Dagdagan mo po ang kanyang kaalaman at karunungan. Dagdagan mo po ang kanyang pananampalataya. Bigyan mo po siya ng tapang ng kalooban na ang iyong mga banal na aral lamang ang kanyang maipahayag. Langkapan mo nawa ng bisa at kapangyarihan
At kung dumating ito sa amin, magkaroon kami ng banal na pananampalatayang buhay ka, Panginoon naming Jesus. Ikaw ang aming obispo, ang aming pastor, ang aming tagapagligtas, na ikaw lamang ang dapat naming pakinggan at sampalatayanan. Panginoon, ang lahat ng ito'y idinadalangin namin, na ibabasbas mo pong muli sa amin, at tatanggapin mo rin po ang aming patuloy at walang katapusang pagpapasalamat sa patuloy mo pong pagdaragdag pa ng mga araw, buhay at kagalingan sa aming kapatid na Aurora Domingo Gonzales at sa aming balay na si kapatid na Gloria Lucerna. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga Biblia, ang ating mga banal na kasulatan. At tulad po ng nalalaman natin, itinuro sa atin ng Panginoon ang pakikinig at ang pagsunod sa mga banal na utos ng Diyos, higit na mainam kaysa mga handog na susunugin. Alam po natin yan, ang pagparoon sa langit, hindi po sa pamamagitan ng mga pagtuturok ng kandila, ng magagandang mga bandera, ng tinatawag na ginto, pilak na mga palamuti, sa malalaking katedral, mga templo, at sa iba't ibang mga wika nga, kaparaanan tulad ng pagsamba sa mga mapupungay na mata ng mga birhen, Santo Niño, Diyos-Diyosan, kung ano-anong mga ginawa ng tao na kanilang sinasamba, na akala nila sa ganong paraan sila ay makakarating sa langit. Iisa po lamang ang magdadala sa atin sa langit, ang pakikinig, Romanos 10:17, sa pakikinig nang gagaling ang pananampalataya at ang pakikinggan ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, na kung ito ay ating pinakikinggan, matamang sinusunod ng walang kapaimbabawan, ligtas ang ating mga kaluluwa ayon kay Apostol Pablo sa kanyang unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 1 hanggang 2. Sa Huwebes po ng gabing ito, Disyembre 12, umpisahan na po natin ang pagsamba sa pamamagitan po ng pakikinig. Ang banal na paksa, buksan na ninyo ang inyong mga Biblia, Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 10, versikulo 37. Babasahin ko po muna. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea, magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Ito pong ating pag-aaral, ito po ay karugtong ng ating napakinggan ng nakalipas na linggo. Santiago 1:25, mga kapatid, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos. Tayong mga tao, ibig nating lahat makarating sa langit. Pero kailangan po magkaroon tayo ng dalisay na relihiyon, walang dungis. Yun po ang makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At yun nga po ay sa pamamagitan ng pakikinig natin at ating pinag-aaralan ang lahat ng ating napapakinggan, sapagkat ayon nga kay Apostol Santiago ng nakalipas na linggo, binasa sa atin ni kapatid na Prospero 1:25 Santiago, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon,
na hindi tagapakinig lamang na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Nabubuhay pa tayo rito sa lupa Ibig natin pagpalain tayo ng Diyos. Ibig natin huwag tayong magutom, huwag tayong mawala ng hanap buhay, huwag tayong magkasakit, huwag tayong mamatayan ng mga mahal sa buhay, huwag tayong mapinsala ng malalakas na ulan, lindol, bagyo, lahat ng bagay. Kaya kinakailangan po magsisiyasat ang tao. Alin po ang sisiyasatin? Yung itinuturo sa atin, yung napapakinggan natin na itinuturo sa atin ng mga nangangaral sa atin na inaakala natin sila nga ang sugo ng Diyos, sila ang tinatawag na tagapamagitan sa Diyos, ay ating pag-aralan at kung mapakinggan nating mali, ituwid natin. Umalis tayo sa kanila at hanapin natin. Katulad ng sinasabi sa Isaiah 34:16, pag-aralan natin sa Biblia, hindi mangangailangan ang Biblia ng iba pang aklat, yung aklat lang ng Panginoon. Malalaman natin ang tunay na kalooban ng Diyos. Matututuhan natin kung saan tayo makakasumpong ng buhay na walang hanggan at ng kapayapaan dito nga po sa lupa. Kaya nga, ang ating pag-aaral sa Huwebes ng gabing ito, 10:37, meron po tayong pag-aaralan. Meron tayong sisiyasatin para makatiyak na tayo nga ay nasa daan na buhay at bago. Hindi yung dati. Yung dati tapos na Hindi yung sinasabi ng iba dyan na kami ang dating daan. Ngayon, ang pinag-aaralan natin, itong buhay at bagong daan, mga kapatid, na itinuro sa atin sa Hebreo 10:20, bago at buhay na daan sa katawan ni Kristo sa makatwid, mga kapatid, sa iglesia, sapagkat ang iglesia ang katawan ng Panginoong Diyos o ng Panginoong Hesukristo. Sa Huwebes ng gabing ito, aklat ng mga gawa, 10:37, balikan na natin at pag-aralan ang paksa. Talastas ninyo ang salitang ito, na nahayag sa buong Hudiya, magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan Bautista. Ayan po. Makinig tayong mabuti, mga kapatid, pag-aralan natin. Sapagkat dito ang pinakasuheto, meron daw salitang ito. Ito ang pinakasuheto natin. Talastas ninyo ang salitang ito, na nahayag sa buong Hudiya at sa Galilea. Kailan? Pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. At ang tinutukoy na Juan, si Juan Bautista. Kaya nga, ang una nating itatanong, alin nga po baga ang salitang ito, mga kapatid, na ipinangaral daw o nahayag sa Hudiya at Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan o ni Juan Bautista. Ayon po sa mga banal na kasulatan, aklat ng mga gawa din po, Kapitulo 10, versikulo 34. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay nga, natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. 10:36. Ang salita na Kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, siya ay Panginoon ng lahat. Ano po ang ating napakinggan? Dito po unang sinasabi, 10:35,
sa lahat ng mga bansa na may takot sa Kanya, gumagawa ng katwiran, ay kalugod-lugod sa Kanya. Ibig ko po na ipagpauna muna sa inyo na ito ay patungkol po sa isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang centurion Italiano. Bigyan ko lamang kayo ng background kung bakit ito po ay ibinangon ng Diyos sa atin sa Huwebes ng gabing ito. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kaya naman, ito ang pagpapasimula na ang mga hentil ay magkakaroon na o magpapasimula na ng pag-asa na maging mga anak ng Diyos. Ito nga po yung tagpo. Hindi ko na binasa magmula sa itaas sapagkat hindi naman yaon ang ating paksa, hindi naman patungkol kay Cornelio. Ang ating pinakapaksa, yung salita na nahayag sa buong Hodea pagkatapos ng pangangaral ni Juan at ng kanyang mga pagbabautismo. Nakataon lang ibinangon ito ng Diyos ang tungkol kay Cornelio sapagkat ito nga pong salitang ito ang hiniling ni Cornelio sapagkat siya po ay maibigin sa pamamahagi, mahabagin sa mga nangangailangan sa mga pulubi. Sila yung hindi nakakalimot, naglilimos araw-araw sa mga pulubi na dumadaan sa harap ng kanilang bahay ng kapanahonang yaon. At ang Diyos nga po nagpasugo ng anghel at sinabi nga po ng anghel kay Cornelio, Cornelio, ang paghalilimos mo at ng iyong sambahayan nakarating sa langit sa Diyos. Natuwa, nalugod ang Diyos sa iyo, kaya pinag-utusan ka sa pamamagitan ko, magsugo ka doon sa isang dako at ipatawag mo ang isang lalaki na ang pangalan ay Pedro. Naririto, siya'y naroon sa bahay ng isang Simon na mangluluto ng balat. At ito nga po, nang nakalipas na linggo't Huwebes, kung natatandaan ninyo, si Pedro, si Apostol Pedro, habang nagpapahinga doon sa patio sa bahay ni Simon, mga kapatid na naroon sa Hopa, sa tabing dagat ng Galilea, ipinasundo siya pinasundo siya sa mga kawal ni Cornelio. At doon nga po napakita ang pangitain 3 ulit, parang kulambo, naroon ang lahat ng ipinagbabawal na pagkain, ngunit sinabi ng Diyos, kumain ka na. Wala na, ang lahat ng nilinis ng Diyos pwede nang kainin. Kumatok ang mga sundalo at ipinasundo si Pedro. At yun nga pong mag-aanak ni Cornelio, 10 ng lahat ng kanyang kasangbahay, sila pong lahat na bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sapagkat hinilingan ni Cornelio, ibig kong mapakinggan namin ang tungkol kay Kristo. At ito nga ang salita. Makinig tayong mabuti, 10:36. Ang salita na kanyang ipinadadala sa mga anak ni Israel na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, si Kristo ang Panginoon ng lahat. Kaya ito ang ating paksa. Talastas ninyo ang salitang ito. Alin yung salitang ito na ipinangaral ka sa buong Hodea? Nagbuhat sa Galilea. Kailan? Pagkatapos ng pagbabautismo na itinuturo ni Juan. Ngayon, bakit po baga? Mga kapatid at mga magulang, itanong po muna natin, bakit po baga sa mga anak lamang ni Israel ipinadadala ang pangangaral ng ebanghelyo ng kapayapaan? Sapagkat sa 10:37 sa ating paksa, talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Israel, magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Ito po'y sa Israel. Mga kapatid, nagbuhat itong ebanghelyo, nagbuhat sa tinatawag na bansa ng Israel. Sila ang tanging-tanging nagngangaral
ng Ebanghelyo, ayon nga kay Apostol Pedro, mga kapatid at mga magulang, sila na wika nga mga apostol, kaya nga sila tinawag sila puro mga Israelita, mga magulang at mga kapatid. Ano ang hiwaga na bumabalot po sa katotohanan ito at sa Israel ipinadala ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kapayapaan? Buksan natin ang Romanos 9:4. Ganito po ang sinasabi. Bakit nga po sa mga anak lamang ni Israel? Sa aklat ng mga gawa, 10:36, ulitin natin, ang salita na kanyang ipinadadala sa mga anak ni Israel. Sa mga anak lang ni Israel, mga kapatid, sa mga taong tulad ng 12 alagad, lahat sila yung mga Israelita, sila ang ginagawa lamang ng mga tagapangaral. Bakit nga po? Para mangaral ng kanyang ebanghelyo. Romanos 9:4, napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop. Putulin ko po muna, pawang mga Israelita. Alam natin ang pinanggalingan ng Israel magmula kay Abraham, si Isaac, magmula kay Isaac, si Jacob, magmula kay Jacob ang bansa ng Israel, at sila nga ang tinatawag na inihalal lamang na sa kanila magmumula ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ano sabi sa Romanos? Bakit? 9:4. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kalwalhatian at ang tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Sa dinami-dami ng mga lahi at mga angkan sa lupa, sa Israel lamang ipinagkaloob ang banal na katungkulan, magbibigay ng mga kautusan ng Diyos sa mga tao. Sa kanila magmumula, at alam natin, nung unang panahon na yon, hindi pinakikialaman ng Panginoon Diyos ang mga hentil. Ang pinakamahalaga sa Diyos yung kanyang sariling mga anak, yung kanyang iniligtas sa kamay ni Paraon sa Ehipto sa loob ng 400 taon, at kung bagaman, sa 12 angkan, ibinikod niya ang mga Levitiko, mga kapatid, sila ang tinatawag na tagapagdala ng salita at mga kautusan ng Diyos. Sila ang wika nga tagapagpahayag sa mga kababayan nila sa buong Israel. Sa Israel lamang ipinagkaloob ang banal na katungkulang magbigay ng mga kautusan ng Diyos o mangaral ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Na makatwid, mga kapatid, ang Diyos ba wika nga may kinikilingan? Bakit naman ganon, kapatid na Cirilo? Akala namin ang Diyos walang kinikilingang tao. Kaya nga po sa pasimula ng ating pagbabasa, dito po inuumpisahan na ng Diyos ang pagpapahayag din naman ng Ebanghelyo sa labas ng bansa ng Israel, at ang una-una nga po, itong lalaking si Cornelio, na bagaman isang senturyon Italiano, ito'y hentil, pinasisimulan na po, mga kapatid, hanggang isugo nga ng Panginoong Hesus ang lalaking si Pablo sa wika nga kahintilan. At ng mga pagkakataong ito, ang ating Panginoong Hesukristo po ay pumalangit na, sapagkat siya nga po ipinapatay sa krus ng kanyang mga sariling kababayan. At alam natin, magmula noon, nalagot ang ugnayan ng mga Israelita sa laman at ng Diyos, at yung pagpapala, yung tinatawag na pagkukupkop, sa halip na manatili sa mga Israelita sa laman, ibinigay na sa mga hentil na kamukha natin. Ituloy natin ang ating pagtatanong, at higit po sa lahat, ano ang banal na dahilan? At sa Israel lamang niya iniatang ang mga banal na gawang ito. Makinig po tayong mabuti, huwag tayong matataranta. Sa mga Israelita, sa bilang kabuuan, merong 12 angka ng mga Israel. At
isa sa mga angkan, mga kapatid, ay ang mga Levita. Sila sa 12, sila ang pinakalahi ng tagapangaral. Ang 11 makikinig sa mga Israelita at susunod sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng mga Levita. Bakit nga po, mga kapatid, ano ang isa pang banal na dahilan? At sa Israel lamang niya iniatang ang mga banal na gawaing ito. Romanos 9:5, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Putulin ko po muna. Bakit nga? Katangi-tangi at hinirang ng Diyos ang Israel. Nasa Israel magmumula ang salita ng kapayapaan o ang ebanghelyo ng Panginoon. Ang wika sa Romanos 9:5, na sa kanila ang mga magulang. Yung mga magulang na tinutukoy nga po, magmula nga po iyon kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa 12 angka ng Israel. Nasa kanila ang mga magulang, ibig sabihin, sa laman, nanggaling silang lahat sa kaibigan ng Diyos na si Abraham. Sa kanila ang mga magulang. At sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Ano po ibig sabihin nito? Ang Panginoong Hesukristo. Ano ba ang Panginoong Hesukristo? Ang Panginoong Hesukristo po ay Diyos Siya po ay Espiritu, siya po, mga kapatid at mga magulang ang lumalang ng lahat ng mga bagay, siya po ay nagkatawang tao. Pag sinasabi pong nagkatawang tao, hindi po siya tao. Ang Panginoong Hesukristo, Diyos, walang laman, walang buto, Espiritu, ngunit ipinanukala niya na magkatawan tao para magkaroon nga ng kaligtasan tayo at mahango sa ating mga kasalanan. Kung babasahin ninyo ang 2 Samuel 14:14, sapagkat tayo tulad sa tubig matatapon na walang pagsala at hindi na mababawi. Datapwat ang Diyos ay humanap ng paraan upang tayong mga tao ay huwag manatiling tapon o mga patay. Ano nga ang ginawang paraan? Nagkatawan tao ang Diyos. 1:1 ng Juan, 1:1 hanggang 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. Nang pasimula, berbo, ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? 1:14 ng Juan, nagkatawan tao ang Diyos. Siya nga po, nakasama namin ang wika ni Apostol Juan. Mga kapatid, gaya ng bugtong ng Ama, gaya ng anak ng Diyos. Kaya siya po ay Diyos. Napakaliwanag po. Kaya dito, bakit nga po sa angka ng Israel, minarapat ng Diyos magmula ang tinatawag na ebanghelyo ng kapayapaan at hindi sa ibang lahi. Tandaan natin yan, no? Hindi sa mga Romano, hindi sa mga Grego. Doon lang, sa Israel. Bakit? Dito, minarapat ng Panginoon, magkatawan tao siya, sapagkat ang wika sa 9:5, na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Sino ba ang Kristong tinutukoy na nagmula sa isa sa mga laman sa 12 angka ng Israel sa makatwidbaga sa angka ni Huda? Kaya nga tinatawag ang Panginoon na Hudyo. Nanggaling siya sa angka ng mga Hudyo kay Huda, mga kapatid. Ayon sa laman. Sino ito? Na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakayi kailanman siya nawa. Amen. Sa makatwid, napakaganda po ng ating pag-aaral. Ang ating paksa, talastas ninyo ang salitang ito. Alin ito? Ang ebanghelyo ng kapayapaan na nahayag sa buong Huda. Mga kapatid, una-una sa Huda, sa Hudiya. Bakit? Yun ang lahi na pinili ng Panginoong Jesucristo, ang buong Israel. Yung tinatawag na Huda nung araw, yun ay bayan na lahat ng Israelita. Yung 12 angkan, yun ang bayan nila. At ang isa sa mga pangunahing syudad doon ang tinatawag na dako ng Galilea, magbuhat sa Galilea.
sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay isang Galileano. Pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan, pagkatapos ng maganap na ang pagbabautismo ni Juan at saka ipinangaral na nga po ang Ebanghelyo ng Kapayapaan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, kasama niya ang kanyang 12 alagad. Ngayon, ano o alin po baga naman, para lalo tayong maliwanagan, no? Alin ang bautismo ni Juan na binabanggit sa ating paksa at para ito'y maintindihan nating lahat. Bakit po? Sapagkat hanggang ngayon po, merong nagtayo ng iglesia, literal, sila ay mga Baptist. Ayan, yung iglesia nila, Baptist. We are Baptist Church. Kinuha nila sa Biblia ang pangalan ni Juan Bautista. Yung Baptist, kumakatawan sa bansag na siya ang nagbabautismo. At yung bautismo inilulubog sa ilalim ng tubig. Mapait nga lamang na aminin sa huling araw na ito, may nakikita kaming mga protestanting Baptist, hindi naman inilulubog sa tubig May mga protestanting hanggang ngayon wisik pa rin ang tinatawag na bautismo na katulad po ng ginagawa ng simbahang Katoliko. Mga kapatid, kaya nalilinsad, nalalayo sa katotohanan. Baptism is immersion underwater. Maski basahin ninyo sa Bibliang Ingles at mga diksyonaryo. Alin nga po baga ang bautismo ni Juan at bakit nagbabautismo si Juan? Ito'y kailangang matutuhan nating nakikinig. Buksan po natin Mateo 3:3. Sapagkat ito, yaong sinalita sa pamamagitan ni Propeta Isayas, na nagsasabi ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ito'y hinulaan ni Propeta Isayas Umigit ko munang siguro mga 500 taon bago pa nagkatawan tao ang Kristo at bago ipinanganak ang pinsan niya sa laman na si Juan Bautista. Magpinsan po yan Baka hindi nyo nalalaman, no? Ang Juan Bautistang ito, hinula na. Sumisigaw sa ilang. Bakit nga sumisigaw sa ilang? Pag sinasabing ilang, disyerto, walang tao, bakit po? Maging nung panahon pa rin na yaon, basahin ninyo ang Romanos 3:10-18, walang tao, kahit isa na matuwid. Walang humahanap sa Diyos. Walang nagsasaliksik sa Diyos. Ilang. Sumisigaw sa ilang. Ang ibig sabihin, sumisigaw sa sanglibutan na walang tao na natatakot sa Diyos. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ano ang isinisigaw ni Juan Bautista? Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sa makatwid, ang ipinakikilala ni Juan Bautista, maging ang bautismo sa tubig, ito po ang paghahanda, ito po ang pagsasabi sa mga tao, magsipagsisi kayo sa inyong kasalanan, mangaglinis kayo, ituwid ninyo ang inyong kalikuan, ilibing ninyo sa pamamagitan ng bautismo ang inyong masamang pagkatao at magsipaghanda kayo sa pagdating ng Mesaya o ng Panginoong Hesukristo. Ibig ko maintindihan natin, isinugo muna ng Panginoon si Juan Bautista para pagdating ng Kristo meron ng mga banal, merong nakahanda. Nasalubungin ang ating Panginoong Hesukristo. Merong mga taong matuwid, mga kapatid. Tunay po baga ito? Mateo 3:11. Sa katotohanan, binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Ayan. Sa katotohanan, ang wika ni Juan Bautista, binibinyagan ko kayo, binabautismuhan ko kayo sa bautismo sa pagsisisi. Kaya nga ang bawat binabautismuhan, mga kapatid, katulad din ng pagbabautismo ni Juan Bautista sa Panginoong Hesukristo, tignan ninyo, makinig kayong mabuti, hindi ba kapatid na si Rilo?
ang binabautismuhan ay ang magsisisi ng kanilang kasalanan, bakit ang Panginoong Hesukristo ay nagpabautismo kay Juan Bautista wala namang kasalanan? Ang Panginoong Hesukristo, bagaman walang kasalanan, bakit nagpabautismo? Hayaan ninyo ang Biblia ang sumagot sa atin. Juan 13:15, sapagkat kayo ay binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Sa katotohanan nga, ayaw nga ni Juan Bautista. Panginoon, napaparito ka sa akin para bautismuhan kita. Ako ang dapat mong bautismuhan. Ni hindi ako karapat-dapat maghubad ng iyong tsinelas. Datapwat ang wika ng Panginoong Hesukristo, hindi ko nababasahin. Pabayaan mo, Juan, sapagkat ito ang kalooban ng Ama na nasa langit. Mga kapatid, bagaman siya na yung Ama, dahil nga lumagay sa katawan ng isang tulad nating mga tao, at wika sa Pilipos 2:5-10, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na kanyang hinubad ang kanyang pagkadiyos, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, naging tapat sa pagsunod sa utos ng Diyos, oo, hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Yan ang susundin natin. Iniwanan ko kayo ng halimbawa ng kapakumbabaan kung paano masusunod ang kalooban ng Ama na nasa langit, maghari sa atin kung ano ang kanyang kalooban sa langit. Ito ang magawa nating mga tao. Ibinigay din yan sa halimbawa ng panalangin na itinuro sa atin, mga kapatid. Sa mga tuwid, bagaman walang sala, bagaman malinis, para tayong mga tao matuto na lahat tayo magpabautismo. Kaya nga sa aba ng mga tao, hindi na ikakailangan yung bautismo, kapatid na Cirilo. Nakita ninyo, huwag naman kayong magagalit. Numero 1, yung simbahang katoliko, yung mga pare. Ewan ko ba kung bakit alam nilang kailangan pupunta sa ilog o lugar na maraming tubig, pilit binabautisman yung mga bata, wala namang kasalanan ng mga bata. Mga kapatid, Ezekiel 18:20, ang kasalanan ng ama hindi mamanahin ng mga anak, ang kasalanan ng anak hindi mamanahin ng mga magulang. Magbasa tayo at mag-aral, kaya nga ang wika ni Apostol Santiago, tayo'y magsipag-aral. Saliksikin natin ang kautusan ng kalayaan. Mga kapatid, bumalik tayo sa katotohanan. Ngayon, sa ikapagpapatuloy pa man din po ng ating pag-aaral, sa mga huling araw pong ito, meron po baga naman na mga Israelita na tinitiyak sa atin ng Biblia na sila ang tagapagdala ng mga salita at mga banal na palatuntunan ng Diyos na dapat nating tanggapin at tularan. Magandang tanong, sapagkat sa ating pasimula, doon lang sa mga Israelita, sa mga anak ng Diyos, mga itinangi ng Diyos, na siya ngang tinatawag na mga Israelita na nasa kanila ang pagkukupkup, nasa kanila ang pagpapahayag ng mga kautusan. Nasa kanila ang tinatawag na pagtuturo ng katotohanan. Mga iginagalang na mga tagapakinig namin. Maliban sa ibang bansa, wala. Sa mga Israelita lang. Kaya ang pinakikinggan ng mga tao nung araw, yung mga nangangaral na mga Israelita at yung ibang nangangaral, alam natin, mga kapatid, yun ay mga bulaan na nanggaling sa iba't ibang lahi. At meron din naman na mga Hudyo rin at mga Israelita rin na nangangaral pero hindi naman sila wika nga gumagawa ng kabanalan at hindi naman sila sumusunod sa utos ng Diyos. Ibig lang nilang magkaroon ng personal na pakinabang. Mga kapatid at mga magulang, ginagamit nilang pangalang Kristo. Nagpapagaling sa pangalan ni Kristo. Nagpapagaling sa pangalan ni Pablo. Kung natatandaan ninyo, yung mga napakinggan natin ng mga nakalipas na mga Huwebes at Linggo, merong isang Hudyo na pagala-gala na taga Esteba na ginagamit ang pangalan ni Pablo at ni Kristo at nagpapalayas ng mga demonyo. Natatandaan ninyo yon? Pero hindi nila napaalis ang mga demonyo.
Sumagot ang demonyo sa kanya at sinabing, si Pablo at si Kristo kilala namin, pero kayo, sino-sino kayo? Yung mga masasamang espiritu, tumalon sa kanya. At sa kanyang mga kasama, nagtakbuhan mga hubo at hubad. Natatandaan ninyo yan, mga kapatid at mga magulang. Doon lamang sa mga lehitimo. Natulad po sa 12 apostol na mukhaan tinawag ng Panginoon. Pero silang lahat mga Israelita, tandaan ninyo, na nagpapatunay lamang ang pagliligtas nagpapasimula sa Israel. Bakit? Yun ang bayan ng Diyos. Yun ang pinili niya para magkatawan tao siya. Pinili niya ang angka ng Huda para doon siya ipanganak ni Birhen Maria. Sino tayong tututol doon? Kaya ang Israel banal sa paningin ng Panginoon. Ano man ang ginawa nilang kasalanan, wala tayong pakialam. Ako na hentil, hindi ko pwedeng usisain, tanungin ng Diyos, bakit ginawa mong banal yung bayan na yan, matitigas ang kanilang mga ulo? Wala tayong magagawa. Pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga ang tanong natin, kapatid na Cirilo, sa huling araw na ito, saan ako hahanap ng isang literal na Hudyo o Israelita sa Pilipinas para pakinggan ko sila? Mga kapatid, kaya nga tayo nagsasaliksik. 2013 na. Wala na yung 12 apostol. Wala na rin si Apostol Pablo. Wala na yung mga unang iglesia ng Diyos sa laman. Paano tayo ngayon? Ano ang pag-asa natin? Lagi na lang ba tayong makikinig sa mga tinatawag na mga kinamulatan, kinagis na natin na pinalaki tayo sa pagsamba kay Lorenzo Ruiz, kay Birhen Maria, pagtuturok ng kandila, o yung mga iglesia naman sila raw ang sugong anghel, si Kristo'y tao. At ang iba naman, nangingilin pa ng araw ng Sabat. Ang iba naman puro vegetarian, bawal daw kumain ng baboy, bawal kumain ng kung ano-ano. Mga kapatid, ano nga ang itinuturo ng Biblia tungkol sa atin sa huling araw na ito? Kung sino ang marapat nating sanggunian, marapat nating pakinggan, marapat nating makuhanan ng mga aral na katulad ng mga halimbawang iniwanan ng Panginoong Jesucristo. Buksan po natin, mga kapatid, Romanos 9:6. Ito po ang sagot sa atin. Makinig lamang tayong mabuti. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Putol. Kailan mauuwi sa wala ang salita ng Diyos? Alam natin, sa literal na bansa ng Israel, magmumula ang kaligtasan. Dahil iyon ang bayan ng Diyos. Doon siya nagkatawan tao. Mga kababayan niya yon sa laman ng siya ay magkatawan tao. Pinili niya ang Israel sa angka ni Huda. Patay na lahat yon. Paano ngayon yan? Di nauwi sa wala. O Panginoong Hesus, wala na ba kaming pag-asa? Eto nga Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauuwi sa wala. Bakit? Sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel nga. Sa bakatwid, hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako siyang ibibilang sa isang binhi. Ayan. Hindi sa ang salita ng Diyos nauwi sa wala. Makinig tayo mabuti. Hindi nga nauwi sa wala. Bakit? Niliwanag sa huling araw na ito. Hindi ang mga Israel ay mga anak nga sa laman. Kung maghahanap pa tayo ng isang Hudyo, ng isang Israelita, para makinig tayo ng Ebanghelyo ni Kristo, wala tayo makikita. At yung mga Hudyo ngayon, mga masusungit yan. Yung mga Hudyo, yun yung mga separatist yan. Yung mga tunay na Hudyo, may sariling mga may sariling compound, may sarili silang asosasyon, organisasyon. At sila hanggang ngayon nagtuturok ng kandila, hanggang ngayon nagpapausok sila ng insenso, hanggang ngayon nagbabasa pa sila ng mga scroll paulit-ulit. Mga kapatid, at yung iba pa nga, yung mga Amis, yung mga Ames, alam natin yan. Meron silang ekta-ektaryang mga lupa,
Ayaw nilang gumamit ng kuryente ng tao, ayaw nilang gumamit ng television, ayaw nilang gumamit ng mga pagkain ginawa ng tao, yung mga delata, mga magulang. Natatakot sila, baka mapollute o mahawa sila sa atin na nabubuhay sa sanglibutan. At nang nakalipas na linggo, napakinggan natin ang itinuro ni Apostol Pablo, napakaganda sa Korinto. Kung gayon kinakailangan magsialis tayo sa sanglibutang ito. Wala ka namang lugar na mapupuntahan, bundok, dagat, ilog, kagubatan. Wala kang makikitang lugar na walang tukso, na walang demonyo, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, kailangan tayo magsaliksik. At dito nga, ipinakikilala, hindi na po mga Israelitang literal ang magtuturo sa tao. Hindi na nga po Hudyo o mga bahagi ng Israel na bayan ng Diyos, literal na mga Israelita ang dapat nating asahan at pakinggan para makarating tayo sa langit. Mga kapatid, kaya nga, sino ang itinuturo dito na ating hanapin? Sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako. Siyang ibibilang na isang binhi. Alin ba yung mga anak sa pangako? Ano bang pangako? Ang pangako ay buhay na walang hanggan, mga kapatid. Paano tayo magkakaroon ng pangako na buhay na walang hanggan? Kinakailangan tayo magsisampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan tayo magsisampalataya sa Kanyang mga salita. Kailangan tayo magsisampalataya sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Na ang tatlong ito ay iisa. Unang, Juan 5:7. For there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. At kung ating sampalatayanan, kailangan tayong ilubog sa tubig. Ayan po, bautismuhan. Para mailubog ang dati nating masamang pagkatao. At kung mabautismuhan na tayo, kung tayo magpapabautismo, saan tayo magpapabautismo? Sa lahat ba ng iglesia? Sa simbahang katoliko ba? Sa protestante ba? Sa mga Luterano ba? Sa Baptist ba? Sa Seventh-day Adventist ba? Napakaliwanag po ng Santong Sulat. Ang sumasampalataya at mabautismuhan saan? Sa pangalan ng Ama. Anong pangalan ng Ama? Diyos. Sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus. Saan pa? Sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ba Espiritu Santo? Sa 63 ng San Juan. Mga kapatid, ang wika ng Panginoong Jesucristo, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. At ang wika ng Panginoong Jesucristo, kayo'y malilinis na sa mga salita o sa Espiritu Santo na sa inyo ay aking sinasalita. Sa makatwid yan, tatlong yan. Iisa. Diyan tayo babautismuhan. Kaya nga, saan masusumpungan ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Mga kapatid at mga magulang, ituloy natin ang pag-aaral. Mga kapatid, ito po ang itinuturo. Unahin muna natin ang Galatias 3:26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. O yan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, na ito po walang duda, iisa. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At sa 3:27, sapagkat ang lahat ng sa inyo, eto na, ay binabautismuhan kay Kristo, ang lahat ng sa inyo'y binautismuhan kay Kristo. Binibihis na si Kristo. Kaya nga tayo nga ang katawan ni Kristo. Ang bawat isa na nabinyagan, katawan na tayo ni Kristo. Tayo'y isa na sa ating Panginoon. Tayo'y bahagi ng kanyang katawan. Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid. At kung bahagi na tayo ng kanyang katawan, 3:28 ng Galatias din, wala nang magiging Hudyo, wala nang magiging Griego man, wala nang magiging Pilipino, Intsek, Hapon, Amerikano, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat
ay iisa kay Kristo Jesus. At sa 3:29, sino ang iisang ito kay Kristo Jesus na nabautismuhan kay Kristo? At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Ayan, napakaliwanag po. Kung kayo nga ay na kay Kristo, kayo nga ang binhi ni sino ba na kay Kristo Jesus? Mga kapatid, at ano ang ipinag-uutos sa kanila? Unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid, nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sa makatwid, iglesia ng Diyos na nasa Judea. Bakit po yung mga nasa Judea ang tutularan natin? Kayo nagsisitulad Kailangan tayo tutulad sa kanila, sa iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus na nasa Judea. Bakit? Yun nga ang bayan ng Diyos Yun nga, doon nga manggagaling ang mga ngaral ng Ebanghelyo sa huling araw. Pero hindi na sa laman. Hindi na yung original na mga literal na mga Hudyo, mga Israelita, sapagkat natapos na. Mga magulang ang kanilang kapanahunan. At ang mga ngaral na sa atin, mga kapatid, walang iba kung hindi ang katawan ni Kristo na nanggaling sa iglesia o sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Itinayo ng Panginoon anyo 32, tutularan na lamang natin, mga kapatid at mga magulang. Ano ang ipinag-uutos naman sa atin ng Diyos? Huling talata, unang Pedro 2:9-10, dadapwat kayo isang lahing hirang, makahari, pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ano ang katungkulan natin? Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Bakit nga mula tayo sa kadiliman? Nung araw nasa kadiliman tayo. Lahat tayo Katoliko. Lahat tayo Iglesia ni Manalo nung araw. Yung iba sa atin, Baptist, yung iba Seventh-day Adventist. Lahat tayo nasa kadiliman. Kaya lang tayo nagkaroon ng kaliwanagan. Kailan? Upang sila, mga magulang, ay upang inyong ipahayag ang karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, mula sa ating mga relihiyon na madilim, hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya lang tayo naalis sa pagiging madilim na kinabukasan, wala tayong pag-asa sa Diyos, walang buhay na walang hanggan, sapagkat puro Katoliko tayo ng araw. Ang iba sa atin iglesia ng tao, ang iba Sapadista, ang iba naman kung ano-anong mga relihiyon, pero nang nasa kaliwanagan na tayo ng ating Panginoong Jesucristo, naalis na tayo sa kadiliman. Ano ang katungkulan natin? Nang nakaraang panahon, hindi tayo bayan. Dadapwat ngayon ay bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa. Dadapwat ngayon nagsipagkamit ng awa upang inyong ipahayag ang karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa masasamang iglesia hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito ang katungkulan natin. Kaya tayo sa iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, ito po ang sugo sa huling araw. Ang presidente natin, ang nangangaral, ang nagtuturo, ang gumagabay, ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating napakinggan. Ito nawa ibasbas at ibendisyon sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Turawang pumatnubay, ibasbas at ibendisyon sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.